Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay ka-22 ng Disyembre 2025. At atin pong ipapaabot sa lahat ng kinaukulan, ito po ating pakiusap. Ang usapin po tungkol kay USEC Undersecretary Maria Catalina Cabral ay isang bagay na dapat po nating huwag kalilimutan na meron tayong tradisyon sa Pilipinas na igagalang po natin ang namatayan. Hindi man po tayo DDS na pareho nila Garma na pumunta dun sa lamay ng pinatay ng pulis na bata, mga 14 years old, 16 years old, mga kaibigan sa Cebu. At nung pinunta niya itong nakaburo, sabi niya, ba't isa lang namatay dito? Ang dami mga drug addict dito. Mga kaibigan, andun ang nanay, nandun ang kanyang mga kapatid, mga kapitbahay, mga kamag-anak, ka-eskwela. At lahat ay para pong na-terrorize, natakot at gusto na agad umalis. Mabuti na lamang at hindi nagtagal si Colonel Rowena Garma ng Chief of Police ng Cebu District Station sa isa sa mga distrito ng Cebu City, mga kaibigan. Ngunit ang ating pong pinupuntos dito ay yung kawalan ng paggalang sapagkat kultura ng Duterte yan. Ngayon, hindi naman po tayo kultura ng Duterte, kaya po tayong makikisali dyan sa kanilang mga paglilihis ng issue. Yan po usapin ng pagpapakamatay ni Undersecretary Cabral. Ang tinitignan ko pong anggulo dyan ay ano ang nagbunsod sa kanya. Hindi ko po tinitignan yung anggulo ng foul play, kundi yung pong kanyang psychological conflict na maaring siya man ay pinaslang o hindi. Yung panahon na yan, at that precise moment of crisis, abay, yun na lamang po ang pinakamagandang paraan na upang huwag na niyang harapin ang napakalaking pagsubok ng tadhana sa kanya. Ano po ang nararapat natin gawin? Una sa lahat, ihinto muna natin lahat ng espekulasyon hinggil po dyan kay USEC Cabral. Huwag po tayo nag-iisip, huwag po natin pinangungunahan ng paghuhula, lalo tigit pag binibigyan natin ng malisya yung pong kanyang pagpakamatay. Siya po ay nagpakamatay sa kadahilanan o namatay sa kadahilanan ng flood control scandal noong panahon ni dating Pangulo ninyo ng pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Hindi na po natin pagkaawayan dito na tayo ay anti-DDS, anti-Duterte. Settled na yan. Lahat ng matinong Pilipino ay dapat hindi pro-Duterte. Walang matinong Pilipino, walang matinong pag-iisip ang nagpapaka-DDS pa hanggang ngayon. Lalo tigit kung ito ay libre o hindi naman siya troll, hindi siya bayaran. At ang kanyang ginagawa ay kusang loob na nagtatanggol. Bawat isa nagtatanggol kay Duterte ay para pong nagkukundina ng namatayan. Para pong sinasabing, kasalanan ninyo, may anak kayong drug addict. Hindi pa nga napapangalanan ng drug addict yung mga pareho nila Kian de los Santos, Kim Ramos, never na may testimonya, never na may lista na siya drug addict. Kahit na sinasabi ni Bato de la Rosa na kaya pinatayan
Meron tomboy na kumukontak sa kanya. Yung tomboy na yun, nag-iiwan ng shabu sa kanyang tindahan. Wala ka namang kalaban-laban dyan pag sinabi yan ng chief of police na si Bato de la Rosa. Hindi bali na po rin yan. Sapagkat si Bato de la Rosa, mga kaibigan, kung tutuman hindi yung kanyang pinagdududang ICC warrant of arrest. Ako po'y naniniwala na merong warrant of arrest sapagkat ultimo si Harry Roque na nasa Netherlands nagsabing, mag-ingat ka, magtago ka na, huwag kang papahuli, pumunta ka sa Supreme Court at ang Supreme Court ang bahala magbibigay ng pagpigil sa sino man mag-implement ng warrant of arrest. Yung hindi nila nagawa kay Digong, gagawin nila ngayon dito kay Bato de la Rosa at siyempre kakampi ng China, kakampi ni Duterte ang Korte Suprema. And therefore, kakampi ni Bato at kakampi ng lampan kriminal na laban sa Pilipinas ang ating Korte Suprema para pong Senado yan. Yung Senado natin, pinakabulok na Senado sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Dahil sa insik na, pera na ng insik ang nagdidikta, tayo po ay matagal nang sinakmal na mga insik. Hindi lamang sila napapalta, pati Pilipinas, nagkukunwari na hindi pa tayo na sinakmal ng China. Pero wala naman tayong ginagawa pag sila ay nanggugulo dyan sa West Philippine Sea, inaapi mga Pilipino na hindi tayo nagkukunwarin lumalaban, ni wala tayong panakot. Kung talaga pong takot na takot tayo dyan, mag-demonstrate na lamang tayo, magsunod tayo ng bandera sabay-sabay, bandera ng China, upang iparamdam sa kanila, ayaw namin ang pananakot ninyo. Ayaw namin ang pananakop ninyo sa aming teritoryo. Iparamdam lang natin. Nangyayari, nag-aaway-aaway pa tayo lalo. Meron tayong mga Robin Padilla nagsasabing, kaibigan natin China. Meron tayong Digong Duterte nagsasabing, maging probinsya na naman tayo ng China. Meron mga Marcoleta nagsasabing, guni-guni lamang yung West Philippine Sea. Ang ibig sabihin yan, naniniwala siya dun sa 9-dash line ng South China Sea na sa kanilang laki ng mapa kasama ang Pilipinas sa kanilang teritoryo. Saan ka nakita Pilipino ganyan? Pilipino Congressman Rodante Marcoleta magsasalita sa publiko, sa telebisyon, sa Quadcom na guni-guni lamang ang ating pag-angkin ng West Philippine Sea. Napakasama na po nangyayari sa atin. Hindi naman po tayo naniniwala na mga lahat na lamang ng DDS ay bugok. Lahat ng DDS ay immoral. Period. Walang pagmamahal sa sariling bansa. Pero pag congressman ka, senador ka, tumahimik ka man lang. Halimbawa, yan si Robin Padilla, nagsasabing, ang laki-laki naman ng dagat Pag nagbungkal sila ng oil, hindi magbungkal din tayo. Ang lapad ng dagat na yan. Estupido. Ayan. Pakalatin po ninyo itong video nito. At sinasabi ng Muslim na balik Islam na si Waldi Carbonell, Haji Walid Carbonell, estupido at haram itong si Robin Padilla sapagkat traitor siya sa bansang Pilipinas. Pinaninindigan ko po yan. At dahil po dyan, tayo po ay humihiling sa lahat. Health and abeyance muna. Huwag muna tayo mag-speculate tungkol po sa pagkakamatay ni Jose Cabral. Galangin po natin kanyang pamilya. Walang kasalanan ng kanyang magulang. Walang kasalanan ng kanyang mga kapatid. Walang kasalanan ng kanyang anak. Walang kasalanan ng kanyang asawa at mga mahal pa sa buhay. Igalang po natin yan. Sapagkat kung totoo nagkaroon ng sigalot dyan po sa
DPWH. Sabi nga ni Duterte ng panahon niya, alam ko ang racket dyan. Ang racket dyan, nandiyan sa social media hanggang ngayon. Ang racket dyan, sabi dyan, sa DPWH, Ghost Project o under substandard or under delivery of projects. Ngayon, sa kanyang pagyayabang sa kampanya na kanyang tapusin ang corruption sa Pilipinas, matapos ang 6 na taon, umamin siya, sabi niya, kahit na 20 years, 100 years, hindi ko kaya yan. Pero wala naman siya napakulong. Wala siyang in-expose. Katunayan, pinagtatakpan pa niya yung racket sa droga. Siya ang number 1 na drug lord. At tayo ng mga Pilipino, nagmamang-maangang pa na kunyari, hindi pa rin tayo naniniwala. Meron pa rin mga Pilipino, tatanggol pa rin sa kanya hanggang ngayon. Ito ang depression ng ating lahi. Sabi nga ni Rizal, hindi siya natatakot sa mga dayuhan. Nababahala siya sa kamangmangan ng mga Pilipino. Kung hindi pa naman mga Pilipino, ang bumaril kay Rizal ay hindi naman Kastila. Ang bumaril kay Rizal ay mga Pilipino rin. Ang pumatay kay Aguinaldo, hindi naman mga Amerikano. Ang pumatay kay Andres Bonifacio ay si Aguinaldo. At kay Antonio Luna ay si Aguinaldo, mga kaibigan. Ang nagtraidor sa mga katipunan ay mga Kabiteño. Sorry mga Kabiteño. Pero yan po ang kasaysayan. Ngayon, dito po sa dalawang Kabiteño magkapatid, may napapansin po ako rito. Sapagkat sinabi ni Boying Rimulya, meron ng warrant of arrest ang ICC. Ako po'y naniniwala, bagamat hindi ko nakikita ang warrant of arrest, sapagkat kasama po yan sa teknik o taktika na hindi mo muna ilalantad yung warrant of arrest, bibiglain mo. Parin ang ginawa ni Torre kay Duterte, mga kaibigan. Hindi akala ni Duterte na totoo pala yung balitang may warrant of arrest siya. Yan po'y nagtungo siya doon sa Hong Kong, sapagkat ang Hong Kong ay China, at nagpadala na po siya ng emissary na siya'y mag-apply ng political asylum sa China, at hindi po siya tinanggap sapagkat si Duterte ang nag-racket ng Pogo, at ang biktima ng Pogo hindi lamang mga Pilipino. Ang biktima ng Pogo, kaya po pinagbawal yan sa China. Lahat ng tumataya ay mga inchik at ayaw ng Communist China yung sugalan, sapagkat ang kanilang mga manggagawa, mga trabahador ay pawang sa sugal na lamang nalululong. Pinagbawal ng China yung electronic gambling, pero pinayagan ni Duterte rito sapagkat napakalaki ng pera. Nandyan ang malaking pera sa money laundering, nandyan ang malaking pera sa droga, nandyan kaakibat sa sugalan na yan ang maraming krimen na gusto na rin pakinabangan ng mga Duterte. At hindi lamang yan, dahil dyan, sa maraming gulo na yan, may pinagsasahan ng Duterte Gang Syndicate, yung Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, DPWH, Department of Health. Ninanakawan tayo harapan noong panahon ng pandemya habang maraming Pilipino nangangamatay. May patuloy naman ang racket ng grupo ni Duterte. Diyan po sa Farbali, kasama dyan si Michael Yang na kanyang kasosyo. Ginawa niya pang cabinet member. Si Michael Yang ay partner ng isang Chinese hoodlum ng pangalan Richard Ling. Yan, mga kaibigan. At hanggang ngayon, at large, hindi hinuhuli, hindi nadidemanda,
walang nangyari sa Blue Ribbon Committee ni Richard Gordon noong panahon ni Duterte, sapagkat cabinet member ni Duterte ang top Chinese gangster sa Pilipinas ng pangalan ay Michael Yang, kapatid ng top spy ng China ng pangalan Tony Yang. Yan po ang ating pong nire-report sa inyo. At dahil po rito ay napapansin ko lamang itong mga Kabitenyo, may magkapatid, ang mga apelyido ay Remulla. Mukhang hindi masyado nakakasundo ito. Sinabi ng kanyang kapatid, cabinet member sila pareho, may warrant of arrest si Bato de la Rosa. Sinabi ng kanyang kapatid na si John Vic Remulla, hindi totoo na may warrant of arrest sa publiko. Ibig sabihin, pag hindi siya naniniwala, ngunit gusto niyang bigyan ng respeto yung kanyang kapatid, nararapat lamang kay John Vic, tumahimik na lamang siya. Itong kawan ng demokrasya naniniwalang merong warrant of arrest at ang hindi pagbubulgar o pagpapamudmud ng kopya na yan ay taktika. Legally, hindi ka makapunta sa Supreme Court na wala kang ebidensya na meron warrant of arrest ng hawak. Pangalawa, makapaghanda yung hinuhuli mo at naghanda na nga yun, nagtago sa Kingdom of Jesus Christ. Kaya lamang meron po tayong ispyaron at sinasabing total wala naman ng General Torre na kaya mag-penetrate ng bunker ni Kibuloy. Wala pong ibang pulis makapenetrate dyan sapagkat si Torre meron siyang tao sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. At alam ko po yan sapagkat nung araw ay naging media man po ako ng Davao City at ng Cotabato Province. Kaya alam ko po ang mga pangyayari dyan. Alam ko ang istorya ng mga army, kung paano po nila pinapatay ang mga Muslim dyan at ang mga lomad. At alam ko yung racket hinggil sa rebel return ni Kuno. Alam ko po lahat yan. At dahil dito, nalalaman ko na ultimo ito si Bongo, meron pong warrant of arrest at siya ngayon ay nagpapa-hospital upang sa ganun, pag siya ay dadamputin, sabi na ng hospitalization case to, hospital arrest na muna ako sa Pilipinas. At meron dahilan ang Korte Suprema upang out of humanitarian reason, huwag siyang ibigay sa ICC. Yan po mga technique dyan. At ngayon, bakit nalalaman kong merong sabit itong si Pulong Duterte sa panggigipit o pagtiterrorize na nagbunsod sa kamatayan ni Jose Cabral, sapagkat ang pinakamalaking sabit, pinakamalaking pera sa kasaysayan ng Kongreso na napunta sa isang distrito na kwestiyon ni Lacson na dapat may capacity to absorb ang distrito sa Davao City ng 51 billion pesos sa panahon ni Digongong Duterte, mga kaibigan. Abay, pinapaganda na rin ni Pulong na siya ay hindi maharap sa ICI sapagkat siya ay mangingibang bansa. Ninyo ba napapansin yung mga timing, mga kaibigan? Siya ay mangingibang bansa, si Bongo ay nagkakasakit, si Bato ay nagtatago, at yung malalaking mga iskandalo na yan ay napapagtakpan ng iba pang mga pangyayari, pareho ng pagpapakamatay ni Jose Cabral. Bueno, mga kaibigan, tayo po ay nakikiramay sa pamilya ng Cabral. Kung kayo po ay nakikinig dito,
abay paki-share po ninyo para kumalat at malaman ng Cabral family ng kawal ng demokrasya ay gumagalang at nakikiramay sa kanilang pagdadalumhati. Muli, ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!